So, yun. Continue tayo sa part 6 ng ating klase. Sa introduction of industrial security concepts. So, yun. Napag-aralan natin nung nakaraang part is yung mga situation kung saan pwedeng kumpistikahin ng mga firearms, diba? So, ngayon, alamin natin kung ano namang gagawin doon sa mga nakumpiskang firearms. Okay? Disposition of confiscated firearms. Okay? Una, ang law enforcement officer na nagkumpiska ng baril o ng firearm ay kailangan niyang i-inform ang CPNP through CSG. Kailangan niyang i-inform ang Chief of Philippine National Police sa pamamagitan ng company security group sa loob lamang ng 24 oras pagkatapos ng nangyaring pagkukumpiska. Ikalawa, yung firearm na yon ay kailangan i-turn over agad sa pinakamalapit na PNP unit o station, at kung sino man yung nandun ay kailangan ding i-turn over yon sa company security group ng district office. At kung yung nakumpiska ay may order ang korte, kailangan yung, kung albawa, yung confiscation sa pamamagitan ng background noise, sa pamamagitan yun ng court order, kailangan i-turn over siya sa korte kung sino yung nagpapakumpiska, anong court yon. Okay? Ito na, yung revocation ng mga license to possess a firearm. Di ba bago ka humawa kasi ng baril in a public place or magbitbit ng baril sa kung saan mang lugar, kailangan meron kang license to possess a firearm. So, ano yung mga revocation o yung mga senaryo na mapapawalang bisa yung license to possess mo ng firearm? Una, kapag hindi mo nasubmit yung issued na firearms para sa verification na nini-required ng Section 897 ng RAC. Okay? At ikalawa, yung pagbibitbit mo ng firearms bilang isang security personnel ay wala kang appropriate na detailed duty order. Okay? Lalo pag sa labas, hindi ba? Lalo na kung high power firearm yung hawak mo, kailangan may DDO ka o detailed duty order. Katlo, kung ang serial number ng firearm na hawak mo ay duplicated gamit ang SN para sa pagbibitbit ng mahigit sa isang firearm. Ikaapat, kung ang pagbibitbit mo ng firearm ay sa labas ng lugar kung saan nakalagay yung permit mo na nire-required sa executive order ng pagbibitbit ng firearms, o kaya nagbitbit ka ng firearms sa mga lugar na pinagbabawal sa ilalim ng batas. Ikalima, kung may conviction yung operator or manager ng agency mo involving yung crime na moral turpitude. So, kung ikaw ay security manager or operator at convicted ka, apektado din yung mga security guard or guard force na nasa ilalim mo, kasi pwede rin ma-revoke yung kanilang license to possess ng firearm. Ika-anim, kung ang firearm ay na-report na nawawala, kasi malay mo may hawak ka na firearm, ay nakaw mo pala yan. Okay? So, revoke ang license to possess para hindi na nga mawakan ng iba. Sa pag-i-stock naman ng ammunition o yung ginagamit ng mga bala ng mga firearms na hawak mo, kailangan kung mag-iimbak ka ng ammunition sa iyo, kailangan po ay limitado lang yung bilang o reasonable lang yung bilang na kinakailangan lang ng agency mo. Hindi yung para ka namang sasabak ng gera sa pag-i-stock mo ng mga ammunition, di ba? Bawal nga naman yun. Ikalawa,
kailangan hindi po lalagpas ng 50 rounds ng ammunition per unit of July licensed firearms. Katlo, yung mga individual na issue sa mga security guard ay kailangan po may limitado lang na 25 rounds ng ammunition bawat security guard. Okay, dumako na tayo sa mga uniforme, equipment na ginagamit at sa mga paraphernalia ng ating guard force. Una, sa mga lalaki, kailangan may headgear, may service shirt, meron kang service trouser, meron kang service belt, at meron kang footwear. Dapat light blue or white ang service na shirt na pantaas para sa mga internal guards o yung mga posting sa mga loob. For private security agency yon. Light gray naman kung company security force. At kailangan white naman ang iyong pang service shirt kung ikaw ay nasa government security unit. Ito na yung mga ranks at position ng mga guard force. Meron tayong security management staff, meron tayong line leadership staff, at meron tayong security guard. Okay. Para sa security management staff, binubuo yan ng mga security director. Siya yung nagsisilbing agency manager or chief security officer. Andyan din ang ating security executive director o SED. Siya ang gumagampan ng role bilang assistant agency manager at assistant ng chief security officer. Andyan naman ang security staff director. Siya yung staff director para sa operation. At andito rin ang staff director natin for administration. Andito naman ang ating line leadership staff. So pag sinabi natin line, para sa police din yan, di ba? Nasa mismong field, di ba? Andyan ang ating security supervisor 3 para naman yan sa mga detachment. Siya naman ang detachment commanders. Andyan ang security supervisor 2. Siya naman ang chief inspector. At ang security supervisor 1, siya naman ang inspector. Yan, mahirap talagang gumawa ng agency for security kinang wala kang show money. Ang dami yan, no? Paano papasahurin yan, no? So, yan. Ang mga security guards natin, binubuo ng security guard 1, security guard 2, at security guard 3. Ang security guard 1, siya ang watchman o yung guard. Security guard 2, siya naman shift in charge. At security guard 3, siya ang post in charge. Okay, dumako naman tayo sa personal security. Personal security, sa madalit sabi, seguridad sa mga nagtatrabaho o empleyado sa loob ng ating kumpanya o sa kumpanyang kailangan natin protektahan o establishment o industriya. Ang personal security, nakadisenyo to para maiwasan ang mga hindi nararapat o na mga individual para magkaroon ng access sa mga classified matter natin o sa kahit na anong security facility para mapigil at para ma-prevent yung lalo sa mga personal division natin yung pag-hire sa kanila at ma-prevent din na mapanatili pa sila sa kumpanya. Dapat ma-check natin kung sino yung mga yon para, 'di ba? Alam mo na ang gagawin. Kasi nga pinoprotekta mo yung industry mo. Either tatanggalin or so and so forth. May dalawa tayong uri ng personal identification. Una, personal recognition. Ikalawa, artificial recognition. Paano natin marirecognize na kung yung papasok sa ating, kunwari na lang, example na lang, factory, na kunwari tayo ay security officer ng factory or security manager tayo ng factory, nagtitrabaho tayo doon, paano natin masisigurado na yung papasok sa loob ng factory natin ay manggagawa talaga,
ng factory natin. Kasi may mga pumapasok dyan na nag-i-espiya lang, di ba? Una, personal recognition. Pag nakita natin na yung mga karakteristik niya bilang tao, tayo yung guard doon, na may guard sabihin, ayan, kilala ko yan, dito tatrabaho yan. So, papasukin. Pero, pwede rin tayong gumamit ng artificial recognition. Mare-recognize sila sa ID na gagamitin nila, sa mga passes, password, at mga katulad nun. Meron naman tayong use ng pass system. Pass system, ito yung sistema na kung saan pwede silang pumasok, maglabas-pasok sa loob ng ating binabantayang factory, kumpanya, industriya. Meron tayong single pass, meron tayong pass exchange, at meron tayong multiple pass system. Pag sinabi mong single pass system, gumagamit ng badge or pass na coded para ma-authorize yung pagpasok sa isang specific lang na lugar na ini-issue sa isang employee. At hawak-hawak niyo yun syempre until yung authorization na yun ay matanggal. Diba? Example niyan, kunwari, meron kang kondo. Yung kondo mo is nasa loob ng, taas ng kondo, diba? Taas ng building. Ang kondo mo ay nasa 5th floor. Magkakaroon ka ng pass na hindi ka na pwedeng maka-enter sa ibang floor. Kasi nga, 5th floor ka lang. Nasa 5th floor yung iyong kondo. So, may mga ganong pass system. Nagiging single pass. Okay? Wala ding iniwan sa mga work, di ba? Yung work is, halimbawa, siya ay nagtatrabaho kasi, di ba, kung sa factory, ano ba to? Wag factory. Kunwari sa isang korporasyon, ang work mo, ikaw ay nasa legal department, diba? Meron kasi sa legal department, personal department, meron sa marketing department, meron sa planning department, administration department, ganyan. So, sa single pass, dun ka lang papapasukin sa area kung saan makikita ang legal department. Hindi ka pwedeng pumasok sa admin department, hindi ka pwedeng pumasok sa ibang departamento. That is single pass. So, sana gets, no? Ikalawa, yung pass exchange naman, ito yung exchange na nangyayari sa entrance ng bawat controlled area. Pagkatapos sa pag-alis ng personnel, ay surrender niya yung badge niya or passes niya para maibalik sa kanya for basic identity. Para malaman yung basic identification niya kung siya ba talaga yung papasok. So, ganito. Yung single pass kasi, kunwari, pagkatapos nangyari yung pass na yun, expired na yun. Ba? Ang pass exchange naman is, kunwari, ikaw ay papasok, naka-experience kasi ako nito, nung ang pass exchange system ay naka-experience ako nito nung nagkaroon kami ng kailangan namin pumunta dun sa nagtatrabaho kasi ako sa isang malaking real estate corporation before. And then, itong malaking real estate corporation na to ay may mga sub-unit sila, may mga sister company sila. So, sa legal department, kailangan namin makipag-coordinate sa kanila. So, bumiyahe kami. And then, meron lang kaming nung pag-enter namin, binigyan kami ng card, yung badge. Tapos paglabas namin, binalik namin para malaman na kami yung binigyan ng badge na yon. So ganun yung pass exchange, okay? So nagigets nyo rin. Parang kung 'di ba mag-apply ka ng call center, 'di ba? Saan ba 'yon? Sa Alorica, kung familiar kayo. Sa Makati, yung 'di ba malaking venue nila doon. Pag visitor pass, 'di ba may visitor pass bibigyan ka, tapos pagbalik kailangan pagkalabas mo kailangan ibalik mo lang din yung visitor pass. Tapos may pirma na galing ka doon sa ganyan. Sa mga schools, ganyan din ang pass exchange. Multiple pass system. Ito yung nagpo-provide to na mas mas maganda to kasi mas naiingatan yung mga restricted area.
na nagre-require ng exchange na nangyayari sa entrance ng bawat restricted area. Wow, ganito. Example, multiple pass system. Pagpasok mo doon sa may information, nangyayari to, may mga ganito yung mga condo tsaka hotel eh. Pagpasok mo sa information, dito yan sa may basta pagpasok mo, magtatanong sa'yo, saan ka pupunta? Ganyan. Tapos sasabihin mo, kay attorney, ganto ganyan. Tapos sasabihin na sa ganitong area. So bibigyan ka nila ng dalawa. Okay? Yung dalawa na yon is yung ibibigay mo doon sa information, at yung isang pass na yon ay ibibigay mo ulit pag nakapasok ka doon sa area na yon. So yun yung multiple pass system. So kunwari, nakalusot ka man sa information, kung wala ka pa rin nung pass, hindi ka pa rin makakapasok. For example, 5th floor. Hindi ka makakapasok dun sa 5th floor kung wala kang ulit ipapakita na pass na makikita mo dun na ibibigay lang din sa'yo sa information. So, ganun. So, medyo talagang restricted sila. Usually kasi mga ganyan, talagang may mga mahalagang gamit sa loob. May mga area na talagang mamahalin or talagang nagre-record talaga ng extra degree of protection. Kaya sobrang higpit. And this is the use of pass system. So sa school nyo, anong ginagamit na pass system natin? Okay, let's move on with personal security investigation. Kung matatandaan niyo, sinabi ko na to ng mga previous parts natin. Pero dito, as we go deeper, sige, let's go talk about this again. Ito yung inquiry para malaman yung character, reputation, discretion ng loyalty ng isang tao. Para mabigyan ang isang tao ng security clearance. Kasi, alam mo na, para tatanggapin sa work, ganyan. Kaya pansin nyo, sa mga personal division, yung mga nasa human resources division, yan yung mga nagsasala, 'di ba, sa mga tao ng mga ma-hire, yung i-hire nila. Sila yung sa human, 'di ba? Sa human resource. Pansin niyo mga tinapos nila psychology, o kaya mga BS in mga business management major in human resource, ganyan-ganyan. More on tao sila. So, kaya nilang tingnan na usually hindi na sila gumagamit sa mga nagtitipid ng corporation. Hindi na nila to ginagawa. Kasi kung ako, may-ari ako ng korporasyon. Tapos, magpapa-background check pa ako. Edi kukuha pa ako ng third party. Gagastos pa ako. Kaya para mas tipid, mas cost effective sa akin bilang isang may-ari ng kumpanya or corporation, ang ilalagay ko na sa personal division ay yung may kayang tingnan ang isang tao ng isang tingin pa lang kung mapagkakatiwalaan o hindi. Kaya pansin nyo, di ba, pag nag-a-apply kayo ng trabaho, nagtatanong yung mga ating sa personal department na, why should we hire you? What is your strength? What are your weaknesses? Tell me about yourself. Mga ganyan-ganyan. Kasi they're not only taking your good English. Diba? Hindi lang yun yung criteria para for you to, para tanggapin. Tinitingnan nila rin yung galaw mo, yung gesture mo, yung mata mo, 'di ba? Gagamitin nila yung sarili nilang discretion para makita kung mapagkakatiwalaan ka ba o hindi, 'di ba? Pero for the purpose of industrial security management, kumuha talaga sila ng third party for personal security investigation. Okay? And then pag sinabi nila, okay po, goods po, na napuntahan po namin yung bahay nila, hindi po addict yan, hindi po mabait po daw yan, working student po daw yan, tumutulong daw sa parents niya yan, and then check siya dun sa PSI na yon, nasasabihin niya dun sa company. Okay? So, meron tayong mga types ng PSI o Personal Security Investigation. Una dyan, yung NAC. Ikalawa is yung LAC. Okay? So, yung NAC, National Agency Check.
Ginagawa to para sa basis ng information na sinusupplied ng mga responsableng official in response to official inquiry and reference to appropriate national agencies. Parang kumuha sila ng information tungkol sa iyong background investigation sa mga ibang agencies. Sorry, nabubulol ako. Agencies. Katulad ng NICA, yung Intel natin. NBI, National Bureau of Investigation. Yung ISAP or CIDG at iba pa. Kaya nga pansin nyo, pag nag-a-apply kayo ng trabaho, hingan kayo ng NBI, hingi kayo ng prosecutor's clearance, hingan kayo ng regional ng RTC clearance, ng MTC clearance, and so on and so forth. Ang dami-dami. Diba? Papansin nyo yan. Kasi, kaysa nga naman kumuha sila ng third party, mas better na makipag-coordinate sila sa ibang national agencies. Kasi baka nga may kaso ka sa NBI. Diba? Mali nga namin, meron kang kaso sa MTC, RTC, sa CIDG o anumang kaso. Pag LAC naman o local agency check, ito naman yung mga inquiries na nagtatanong na sila sa mga local agencies, sa mga dating empleyado, sa mga schools, 'di ba? Na pinanggalingan mo kung ikaw ba'y barumbado, 'di ba? At sa mga tao na nakalagay dun sa reference mo, sa character reference mo, sa mga local agencies na pinanggalingan mong work before sa mga school, and yun na nga, yung mga references. Kaya nga pansin nyo, 'di ba, pag naglagay kayo sa may sa may resume nyo, merong 3 character reference. Yung iba tinatawagan, yung iba hindi. Minsanan, di ba? Tatanungin, kilala mo si ganito? Kaya pag sinulat mo siya sa character reference mo, sabihin mo nilagay mo siya doon. Kasi baka sabihin niya, hindi ko kilala yan. Sino ba yan? Yung si Raulong yun. O, di ba? Nanganga na, di ba? Minsan naman, check nila, tatawagan nila yung kunwari nilagay mo, pas trabaho mo, isa kang legal assistant sa ganitong realty corporation. Tatawagan nila yun, tatanungin nila kung kamusta ka, nag-away ba kayo, okay ka ba, ganyan. So, minsan tatanungin yung barangay ninyo kung saan ka nakatira. That's local agency check. Background investigation. Ito yung thorough, mabusisi, kumpletong investigasyon sa lahat ng sirkumstansya o aspeto ng pamumuhay o buhay mo. Diba? Ano yung uri ng BI? Hindi yung bad influenza, background investigation. Meron tayong complete background investigation at meron tayong partial background investigation. From the word itself, kompleto at partial lang. Pag kompleto, lahat ng sirkumstansya sa pamumuhay mo, kahit yung mga naging jowa mo noon, kung ikaw ba ay sadista, masochism, 'di ba? So, check namin 'yon, 'di ba? Lalo na kung yung mga work is baka kasi biglang emotional na tao ka pala, hindi bagay yung mga emotional na tao sa work na to. Kuwari, ang work is real estate. Magpapalayas kayo ng mga squatters, di ba? Kung ikaw masyado kang emotional, hindi ka namin tatanggapin kasi hindi ka sakto sa trabaho. Kasi ang goal natin dito is magtrabaho tayo sa korporasyon na saan tayo nagtatrabaho. Yung mga nakatira naman dyan, grabe no, dami ko na nasabi. Yung mga nakatira naman dyan is mga bawal na word na squatter. Sorry. Informal settlers. Wala silang title. Diba? Kasi diba sa Supreme Court, ang pinaka-way talaga para mapatunayan ikaw nagmamayari ng area is title, titulo. Hindi sapat na may tax deed kayo. Diba? Kailangan title. Ang work mo, magpaalis, no? Yun. And then, hindi ka pwede dito, 'di ba? Kung ikaw pala ay masyadong mabait, masyadong emotional din. So, marami pa yung work na ganyan. Pag partial lang, ito yung mga limitado lang yung information ng pamumuhay mo, yung need namin. Okay? Usually, yung may connect lang din sa trabaho. Katulad kung ang trabaho ay sa admin, kailangan lang namin is yung marunong ka ba mag-drive,
Marunong ka ba gumalaw-galaw, ganyan? Matalino ka ba? Kung sa planning division ka, magaling ka bang magplano? Magaling ka bang gumawa ng mga concepts? Ganyan. Kung sa marketing ka ba, magaling ka bang magbenta? Magaling ka bang makatingin ng mga market trends? And so on and so forth. So, security education, hindi lang po ito para sa atin, hindi lang po ito para sa akin, para sa kanya, para sa kanila, para sa ating lahat to. Okay? Kasi, di ba, kunwari, business owner siya, kailangan tulungan nyo yung may-ari. Kasi, ito kasi minsan ito kasi yung nangyaring, nagiging, sorry for the word, parang crab mentality na yung nangyayari. Pumasok ka sa company, nakita mo yung CEO, di ba? Tapos sabi mo sa sarili mo, mas magaling pa ako dyan medyo may pagka-ano ka, di ka siguro nakokontento o medyo insecure ka sa buhay mo. So, sa halip na tulungan mo na lumago yung kumpanyang pinagtatrabahuan mo, ang ginagawa mo pa is pinapabagsak mo kasi nga insecure ka na feeling mo mas magaling ka. So, ganyan-ganyan. Pero dapat, huwag mo rin kalimutan, eto, connect siya sa security education Kasi minsan, may mga empleyado sinasabi, hala, bakit naman namin gagawin niya security na yan? Ay, hindi naman namin trabaho yan. Trabaho naman ng mga security personnel yan. Trabaho naman yan ng mga security officer. Ano naman yung trabaho ko? Ako'y ganito. Okay? Ang point dyan, kapag hindi mo kasi tinulungan yung kumpanya, most likely baka ma-lay off ka kasi mawawala na sila ng budget. Mawawala na sila ng kita. At pag bumagsak yung kumpanya pinagtatrabahoan mo, they can easily file bankruptcy. Diba? At kung magkakaroon man ng utang yan sa'yo, huwag mong kalimutang sa kumpanya. Diba yun, ginagawa kong komplikado no? Pero mag-feel nyo rin to pag naging working na kayo, diba? Hindi nyo nakikita na yung CEO nyo o yung COO nyo o yung founder o yung president na pinagtatrabahuan nyo ay ginagalingan niya para magkaroon ng trabaho ang mas maraming tao. Kaya, let's go back with security education. Hindi lang to trabaho ng mga security staff, personnel, at other na may relation with the security division. Trabaho to ng lahat. Okay? Magkaroon man lang ng awareness yung mga tao nagtatrabaho sa kumpanya na yon. Regardless kung ano yung position mo, sa mababa ka mula ka sa pinakamababang position ng company hanggang sa pinakamataas, lahat kayo ay merong ambag sa seguridad ng inyong pinagtatrabahuan. So, ito na muna yung part, if I'm not mistaken, is it part 6? Is it part 6? So, noon, kita-kits na sa next class para hindi naman natutodas or medyo, medyo mas madaling pumasok sa utak natin yung mga bagay-bagay. And see you. At huwag yun naman pong kalimutan na mag-comment ng mga natutunan nyo. And kahit inisyo na lang na pwede nyo, ilagay nyo and section para for attendance checking. Para makita rin ni YouTube algorithm to at maiba to sa ibang students na need din ng ganitong mga klase. And see you sa next part ng class natin. Thank you!